Last session natin, medyo sensitive siya. Sabi ko nga, hindi natin tinatago na o iniiwasan ang mga sensitive topics teaching sa ating church. Kasi mas sa akin, mas openly ito ay dapat ituro para hindi tayo madapa o magkaroon tayo ng mga katanungan na sa iba pa natin ito malalaman at pag nagkamali na tayo. Kaya ang topic natin sa huli ay overcoming sexual sins and adultery. No? Na ito po ay isang kasalanan din na sa mundo ay very, very rampant na masasabi natin. So, basahin natin yung salita ng Diyos, 1 Corinthians chapter 6. Avoid immorality, and has the sin a man who does not affect his body. But the man who is guilty of sexual immorality sins against his own body. Don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit, which is in you and was given to you by God? You do not belong to yourselves, but God. You belong to your Christ, to use your bodies for God's glory. Praise God. So, pag tinignan natin dito sa 1 Corinthians chapter 6, in-explain ni Paul na yung kasalanan ng sexual immorality o adultery ay isa sa mabigat na kasalanan. Bakit? Ito lang yung kasalanan na nagkakasala ka directly sa sarili mo. Yan, sabi ano, you have to avoid immorality. Any other sin a man commits does not affect his body. But the man who is guilty of sexual immorality sins against his own body. So, ibig sabihin, parang yung curse niya, ano sa'yo kagad. Kaya, tinuturo ni Paul, you have to avoid this sin. You have to flee from this sin. No? Kasi, siyempre, pag sinabi mong kasalanan, may mga consequences yan na sinasabi natin. No. So, sa introduction, basahin natin, God designed sex to be an important part of marriage relationship. Within the confines of marriage, sex is an expression of love and unity. Sex is given by God given for the enjoyment of each spouse, the strengthening of the bond and procreation. Sex in marriage is not meant as a means of pleasing oneself, but a way of expressing love to one's spouse. Even the things God made for our good can become a problem when we abuse it. In addition to physical sexual immorality, the Bible further notes that the lust involved in one's sexual desire is sinful. Jesus said, "You have heard that it was said, you shall not commit adultery." So, gusto ko na sa discussion natin ito, huwag kayong mag-isip ng, alam niyo na, maliciously. Maging open kayo, kung may tatanong kayo, at kung may gusto niyong i-share na alam niyo na makakatulong to sa ating mga kapatiran, we better share it for God's glory. Amen? Huwag tayong mag-isip ng hindi maganda. Sabi nga rito, in your opinion as a Christian of today's generation, give some practical ways to avoid sexual immorality either for singles or couples. Kasi sa Bible, sabi nga ganon, maraming nagkakasala nito. Ngayon, whether single siya o couple, sa henerasyon natin, ano yung mga practical ways na ma-avoid natin yung kasalanan na to? Kung sa palagay niyo? Brother Selvin. Sa akin po, karanasan po. Siguro ito po yung isa sa pinaka mahirap pong paglabanan. Sister Venus, gusto pa lumabas? Joke lang. Sabi ka lang, tawa mo lang kayo kasi gusto ko mag-open kayo. Sige, ako din. Ito po ay isa sa pinakamahirap na paglabanan kasi nga po, tayo po ay nasa flesh. So, sa akin pong experience, there are times po na
kapag nakakaranas ka ng mga ganitong klase, halimbawa yung nakakita ka ng mga bagay na hindi or pleasing to the eye. For example, lalo ngayon na talamak ang internet kahit saan ka mapunta or kahit saan gadget na gamitin mo, may access ka sa internet. So, every time po na magkakaroon ka ng chance or magkaroon ng opportunity ang kaaway na gamitin ang tool na yan ay I always pray to the Lord na Lord, huwag mong hayaan na madala ako sa ganitong sitwasyon kasi nga po magkakasala ako. So, marami pong ways, yung practical ways na pwedeng or sabi ko yung ginagawa ko po, kapag po alam ko na yung, halimbawa yung site na yun, halimbawa sa internet, ay magkakaroon ng parang leading or connection dun sa bagay na sexual or immoral, I will try to i-exit ko yung ano na yun, yung site na yun, or yung ano na yun, yung web na yun. Or sabihin natin po na kapag po tayo ay nag-iisa, maraming times po, kasi po ito po ay totoo, ito ay realidad. Salamat sa Lord dahil ang Holy Spirit po ang palagi po nating kasama. So, mas malakas po ang kapangyarihan ng Holy Spirit sa kapangyarihan ng laman. So, salamat sa Lord dahil po ang mga bagay na ito ay sa biyaya pa rin po ng Lord na gagaling po. Amen. Amen. Palpakan natin ang Panginoon sa buhay ni Brother Selwyn. Maganda yung kanyang testimony at very encouraging na akala natin pag nadadapa ka sa ganun, wala kang sense of responsibility na itutuwid mo yun. Hindi totoo yun sa Christian. Sa isang Kristiyano, may may conviction na tinatawag. Ang kaibahan natin sa mga tao sa labas, wala silang conviction. They enjoy it. No? Pero sa isang Kristiyano, pag alam mo kasalanan, you will never enjoy it. Alam mo na ang Diyos ay nariyan. Hindi ka pwede magtago, no? Kahit na nag-iisa ka. So maganda yung example ni Brother Selwyn, yung practical ways niya na banggit niya nun, lalo na pag nag-iisa. Yan. Lalo pag ikaw ay walang ginagawa. Lalo pag ikaw ay relax, di ba? Pwedeng pumapasok ang tukso ng kaaway na magkasala tayo. Sino pa gusto mong mag-share? Practical ways. Yan. Sister Ivy? As a Christian po of today's generation, na-share ko po ito sa mga singles dati. Yung singles kayo pero single ka, meaning you're not married, pero meron kang boyfriend or girlfriend. One of the practical ways is dapat hindi kayo magkasama sa isang bahay. So kahit na kayo lang, kasi kahit pa Christian kayo, pero pag kayo na lang dalawa, you're alone together, at wala yung mga kasama niyo sa bahay, yung temptation po doon is talagang malakas. So yun yung isa sa mga practical ways. At sa couples naman, hindi lang siya sexual immorality pa, yung parang yung emotional infidelity. For example, meron kang katrabaho na opposite sex, tapos nagko-confide siya, tapos parang lagi na lang kayo nag-uusap, parang that is also, I think, immoral. And parang nagko-commit ka ng adultery sa iyong partner. Kasi hindi na, although pag tinignan mo, parang safe naman, wala namang kami nagwawalpan na kami, nagbubuhos na ako ng emotion sa kanya, siya din sa akin. Pero that will be the magiging seed na yun at bubunga yun ng mas malaking kasalanan. Ayun ako. Yan, praise the Lord. Palapakan natin ang Panginoon. I agree with that kasi lalo po sa mga single na narito, huwag nyo sabihin kung may boyfriend kayo, girlfriend kayo. Pero magandang payo yun. Yung sinasabi ni Sir Ivy kasi si Satan kasi may influensya, di ba? May influensya. Tapos meron din tayong inner impulse o desire. At pag nagsama silang dalawa, mabigat yun, di ba? Yung temptation, medyo malakas siya. Kaya dapat sabi nga,
Yung Christian dating na tinatawag, it's better to be in group dating. Mas maganda siya. If you will ask me, bawal bang mag-date ang mga Christian? Hindi. Ano yung recommended? Group dating. Kung saan. Nga, yung pangalawang sinabi ni Sister Ivy, I love it because yung sinasabi niya na yung paggawa ng kasalanan na pwede nating sabihin na yung last point sa ano kapatid, may tinatawag na emotional affair. May tinatawag na emotional affair. Yung emotional affair na yon, it starts with our mind. It starts with our mind. And it gets along with the process na kulang na lang magsalitaan niya na I love you. Sabihin ba yan, tapos sasabihin niya rin sa I also love you. Minsan nagsisimula lang yan, I like you, kapatid. I like you. Pwede mga gano'n lang yan, di ba? Pero may emotional affair yun. Sa mata kasi ng Panginoon yan, parang may ano yun, may sin. Kasi may malicious eh. Basta may malicious. May kasalanan yan. Yun lang yun. Kaya dapat umiwas na tayo sa ganun. No? As much as possible. Sabi nga natin kanina, never give a place to the devil. Huwag natin bigyan siya ng pintuan. Point number 1. Decide to run away from sexual temptation. Kailangan mabilis ang takbo dito. You have to decide. Kasi minsan yung iba, sabi nga gano'n yung iba, ayaw pa mag-decide. Tinitignan pa nila, nag-i-enjoy pa naman ako Diba? Ayaw pa mag-decide. You have to decide to run away from sexual temptation. Sabi ng 1 Corinthians 6:18, yung binasa natin, no other sin so clearly affects the body as this one does. For sexual immorality is a sin against your own body. So, you have to run from sexual sin. You have to flee. No? Sabi rin sa 1 Corinthians 6:9-10, do not be deceived. Neither fornicators, adulterers, homosexuals, sodomites will inherit the kingdom of God. Yan. Sino gusto magbasa nito? Matthew 6:22-23. Nakalina tayo. Ayan. Hey, Brother James. Matthew 6:22-23. The eye is the lamp of the body. If your eyes are healthy, your whole body will be full of light. But if your eyes are unhealthy, your whole body will be full of darkness. If then the light within is darkness, how great is the darkness? Yan. Magandang example nito yung sinabi ni Brother Selvin. Sa totoo lang, yung nabanggit niya, yung pornography, yan yung tinutukoy na example dito, Matthew 6:22-23. Kung ano lagi na nakikita ng mata mo, malaking attraction yan sa paggawa ng kasalanan. Lalo na sexual sin. Halimbawa, ibigay mo mga example, realidad sa nakikita ng mata, halimbawa, sa isang babae na ang kanyang pananamit ay talagang very, very seductive. Pag tinignan siya ng lalaki sa una, nagandaan siya. Pero pag tinitigan na niya, ayaw na niya tanggalin yung kanyang paningin. Ano na yan? Yung nagkakaroon na siya mula sa kanyang mga mata, ay nag-iisip siya ng mali siya. No? Yun yung sinasabi ni Jesus Christ na if you look at a woman to lust, he had already committed adultery in his heart. So, sa mata pa lang, pwede ka magkasala. Lalo na kung halimbawa katulad sa sinasabi ni Brother Selvin, merong website ka laging tinitignan. At laging may website na nagpa-pop out na ini-entertain mo siya. Ini-entertain mo siya. So, nai-entertain yung mata natin. Pag masyado tayo na-expose sa mga ganon, lahat ng
hindi ko naman sinasabing lahat, pero halos lahat ng babae na nakikita natin, nagiging sex object natin. At pag nagkakaroon tayo ng mga sex object na gano'n, madali tayong magkasala. Madali tayong magkasala. So, napakalaga na yung sinasabi na tignan natin yung ating mga mata. Diba? Kaya kung may asawa kayo, tignan niyo yung mga mata ng asawa niyo. Tignan niyo yung mga mata ng asawa niyo. Ayan, di ba? Mahalaga yun. Galatians 5:16. Ano sinasabi ng Galatians 5:16? Galatians chapter 5 verse 16. So I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. Yan. Kasi sa mga nakikita natin, sa mga naririnig natin, sa mga nakakasama natin, pwede ka magkaroon ng desires of the flesh. Pero sabi nga if you walk by the Spirit, you will not, diba? You will not. So mahalaga na lumakad tayo ayon sa Espiritu para hindi tayo sumunod sa tukso ng pita ng laman, no? What are some of the things that fuels or contribute to the sexual desires which might drive anyone to sexual immorality? Ano raw yung mga bagay sa tingin natin na nagpo-fuel? Ano ibig sabihin na nagpo-fuel? Diba? Yung parang nagpo-push, yan, tama, nagpo-push o nagpo-contribute na lalo kang madaling magkasala ng sexual immorality. Ano sa tingin nyo yung mga bagay na yon? No? Kasi we have to decide, no, to run away. So, dapat alam natin yung ano yung mga pwedeng mag-fuel o mag-drive, mag-push sa isang tao na magkasala siya. Hawak na yung mic, ako nasasagot. Siguro yung sa ngayon, dahil nasa panahon na tayo ng mga social media, yung madali na siyang mag-search. Gaya ng halimbawa, marami tayong yung mga case na dahil sa ka-search, hinahanap nila yung kanilang mga friends noon hanggang matagpuan na yung mga lalo na isang mag-asawa, may mga mag-asawa na meron pala silang mga first love, nung high school, halimbawa, ganyan, reunion, diba? Yun yung isang minsan na temptation talaga. So yun yung minsan dahil search natin hanggang ipinag-friend na, tapos ay hanggang nagkakapalitan na sila ng mga messages. So may tendency yun na diba? So na-fuel, ganun. So siguro yun, hindi naman sa ating sa kaila, sa mga maraming senaryo kahit Christian ay nahuhulog sa ganyang kasalanan dahil nga sa binibigyan kasi nga natin ng puwang na ma-ignite ko yung mga dating noon. So dapat ay iwasan natin yung mga bagay na alam natin na mahuhulog tayo sa immorality. So yun yung isang danger talaga sa buhay ng mag-asawa, lalo na pagka malayo yung asawa mo, tapos ay naghahanap ka ng companion o makakausap. So, better not na i-entertain natin, lalo na yung mga ganyan na i-search pa natin, or kung alam mong ito ay danger sa iyo, huwag ka talagang mag-giveaway sa mga ganung bagay. So, isa Yan, thank you very much. So, yung mga dati yung boyfriend, girlfriend, 5 years, 10 years nyo pa naging boyfriend, girlfriend, delikado yun, no? Makikipag-reunion kayo. No? Minsan, totoo yan. Pag nakipagkita, pwede, wala namang masama na makipagkita, pero pag may asawa na kayo, saan yung asawa nyo? Huwag nyo sasabihin, honey, hindi ka pwede sumama, reunion namin to eh. Mga gano'n, di ba? Reunion daw nila. Dapat hindi gano'n. Dapat na, kung may magandang intention, dapat na kung may asawa mo. Parang gano'n. Point number 2, always dwell in God's presence with fear. Yung fear dito, hindi yung takot. Ito yung reverence. No? Yung fear of God. At magandang example dito, yung karanasan ni Joseph. Di ba?
Sabi kasi ng 1 Corinthians 6:19, don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit, who lives in you and who was given to you by God? You do not belong to yourselves, but to God. Kaya sabi dito, dwell in God's presence with fear. Kasi yung Holy Spirit nagdudwell sa atin. At kung nagdudwell yung Holy Spirit sa atin, dapat nasa presence ka ng God lagi. Di ba? At dahil ang Diyos natin ay holy, lagi natin maiisip na gagawin ko ba ito? Ang Diyos nga, holy Holy Spirit. Di ba? Bakit ako magtatago sa Lord? Di ako pwede magtago. Kaya ang magandang example dito, tingnan mo si Joseph. Paano siya nakaiwas sa isang napakalakas na temptation? Bakit napakalakas? Sabi niya, no? Persistent temptation. Ang sabi ng Bible talaga, araw-araw tinutokso siya ng babaeng yun, si Potiphar, asawa ni Potiphar. Pero mo araw-araw tutoksuin ka. Di ba? Nakabulin ka pag nakakita ka. Di ba? Ganun si Potiphar, yung asawa ni Potiphar. Tapos sasabihin, 39 verse 7, lie with me, lie with me, lie with me. Grabe yung tukso na yun, di ba? Tama, sabi niya, she persisted in tempting Joseph every day. No? Every day. That was verse 11, 12. She increased the aggressive nature. Pero mo, si Satan, pero mo, hindi siya papayag na hindi ka matukso. She increased, no? Her aggressiveness. Pero pag tinignan mo, anong sikreto bakit hindi nadapa si Joseph? Sabi niya, verse 9, how can I sin against God? Nasa presence siya ng Panginoon. Diba? Iniisip niya, dito yung Diyos. Paano ako magtatago sa Kanya? Paano ako magkakasala sa Diyos ko? Kung iniisip niya, sige, wala yung amo mo, si Potiphar. Wala rito. Diba? Kung isip niya, nasa presence lang siya ng palasyo. Nasa presence lang siya ng asawa ng guard na si Potiphar. Pwede siya magkasala. Pero isip niya, nasa presence siya ng God. No? How can I sin against God? Diba? So ang ginawa niya, he escaped and run. Tumakbo siya. Sabi mo sa katabi mo, tumakbo ka. Papalayo ha, hindi papalapit. Kailangan tumakbo ka. Yan, di ba? Kailangan tumakbo ka. Yan ang ginawa ni Joseph. Sabi ng 1 John 4:4, the Lord who is in you is greater than he that is in the world. Ano ang sabi ng Hebrews 13:4? Pakibasa yan. Hebrews 13:4. Hebrews 13 verse 4. Marriage should be honored by all and the marriage bed kept pure. For God will judge the adulterer and all the sexually immoral. Yan. Sabi ng Hebrews 13:4, ano yan marriage is honorable and undefiled. Sabi nga nun. Kaya kung ikaw ay ginagalang mo ang Diyos, dapat igalang mo yung marriage ng tao. Whether ikaw o kapwa mo, na hindi ka dapat mag-commit ng immorality. No? Because it's honorable before God. Sabi nga nun. So, ito maganda to. Sabay-sabay natin basahin 2 Samuel 11:12. Si David naman to. Basahin natin, verse 2. Ngayon, ang tanong, si David isang hapon, umakyat siya sa bubong, parang ganito, nakita niya may naliligo sa kapitbahay, ang gandang babae. Ang tanong, kung ikaw si David, what options you would have done to avoid the horrible sin in your life? Kung ikaw si David, ano dapat ang ginawa mo para hindi ka nagkasala? Hindi pa pagawa ng Si David. Ayan, di ba? Kasi pwedeng ulitin ni Satan yan sa buhay mo. Di ba? Pwedeng ulitin ni Satan yan. So, ano ang gagawin mo? Kahit babae, di ba? Pwede nakita ka ng gwapong lalaki, naliligo.
Macho. Di ba? Hindi na ako magpapagawa ng bubong paso. Ha? Hindi na ako magpapagawa ng bubong. Ang tanong, nakita mo na nga eh. Nakita mo ikaw si David, nakita mo. May magandang babae, di ba? Oh, Brother Carlo, ano? Makikinig si Ana, ano gagawin mo? Eh, mas wala na sa ikong puro ano na bungalo. Eh, siguro. Mga si David. Mahirap eh. Pero, hindi basta eh. Wait, ano mo siyempre, di ba? Lagay mo naman ng paler. Para hindi ko na makita. Tatakbo na kayo sa Tatakbo ko siyempre. Yun the best. Kasi wala naman choice eh. Either magkasala ka or layo ang iyong kasalanan. Takbo ang iyong kasalanan. That's it. So, yan. Sino ba sumagot? Brother? Hindi, ako sasagot. Sasagot. Alright. Ano ito sa trabaho namin, sa tourism, alam niyo naman yung mga European. So one time meron akong private na pick-up. Mag-isa lang talaga siya sa sasakyan. So gamit namin yung Range Rover na sasakyan. So ang ginagawa niya, nagpipili siya sa loob ng sasakyan. So ako naman, focus na ako sa driving. Tapos, ang pinaka-worst nun, pagdating sa disyerto, nagubad na. So, nakano naman siya, nakaka-tap siya sa meron din naman. Kaya lang, syempre, iba pa rin yung nature mo sa lalaki ka eh. So, ang ginawa ko na lang to prevent it, alam niyo yung binabad sa ulo, Sheila. So, sabi ko sa kanya, baka pwedeng pakisuot to, pakilagay sa ano. Kasi talaga hindi, kasi ako rin yung ginawa yung taga-picture. Ako rin yung picture sa kanya. So, mahirap talaga yung baga yung temptation. Dahil alam naman ni Sister Gigi yan. So, ano yung kwento ko naman kasi yun naman talaga. So, saka naglalagay ako ng shades para hindi niya makita nakatingin ako. Mamin din. Sino ba sa sumagot? Kunwari ikaw si David. Ito yung example niya. Brother Mark. Brother Mark! Wala akong bahay dito. Pastor, hindi maging ako. Siguro being a Christian, siguro yung tatakbo at maraming temptation talaga kahit naman sa lahat, hindi lang dyan sa Bible, sa environment natin. Kahit sa workplace namin marami, pero this is talagang yung love ko sa kanya, hindi mawawala yung kanya. Hindi, sa department kasi namin, ako yung lalaki. So lahat po babae. So minsan nag-message. Okay lang, so big yun. Si malaking kasalanan niya yung pagiging adultery sa kasi may anak ng babae, anak kong anak. So yung makita na lang bilang father na yung ganun yung tao. Sige po. Amen. Pamapakan natin ang Panginoon. So, ayaw niya maging haring Mark. So, praise the Lord. So, maganda na ma-realize din natin na yung nangyari kay David ay isang magandang lesson sa lahat. It can happen to any one of us, no? And we have to do the right thing. Amen? Sabi nga na we have to be in the right place in the right time. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Point number 3, spend time in honoring God with Christians. Yan. Can anyone share any testimony overcome an issue of the sin of the flesh for the glory of God? Meron ba rito gustong mag-share na paano niya napagtagumpayan ang ganitong pita ng naman? Kung gustong mag-share ng isang karanasan. Siyempre, may iba-ibang form yan naman yan eh. Hindi naman laging adultery. May iba-ibang form. Pero ang point dito, meron mang issue na
na-surrender mo sa Lord at napagtagumpayan mo dahil Panginoon ang nagpalaya sa iyo. Diba? Sino yung gustong mag-share? Meron ba? Hindi naman ibig sabihin adultery agad to. Marami kasing kasalanan ng ano. Yan. Hindi ko naman share. Okay daw po. May dalawang pansa ko dito. Kaya po, number one po, as a man of God, hindi ko sisirain ang pangalan ng Panginoon. And secondly, I'm a husband. Ibig po sabihin, lahat ng anuman yung mga temptations na probable na magiging temptation sa buhay ko po, I always do share it with Sister Jen. Malaki man, maliit na pangyayari sa buhay ko, si ganito, si ganyan, sinasabi ko sa kanya, kino-confess ko sa kanya, na without any judgment. Kasi yun po yung kinatatakot ng mga kalalakihan na ma-judge kami kagad ng mga asawa na hindi nga, gano'n lang ginawa mo. Yun yung mga nakakatakot na tanong ng mga asawa. Even we're trying to tell the truth, pero pag tinanong kami ng asawa namin na gano'n, aamin at aamin kami, di ba, Brother Mark? Mapipilitan kami umamin kahit hindi namin nagagawa. Pero hindi pa, joke lang po yun. But as much as tumatayo po tayo sa pangako ng Panginoon na ako ay I am a man of God, I am a loving and trustworthy husband, hindi po tayo ilalayo ng Panginoon sa kanyang kamay. Yan, praise the Lord. Yung sharing ngayon ay sinasabi kasi dito, pag tinignan natin, sa last verse natin, ang verse 20, sabi dito, He bought you for a price, so use your bodies for God's glory. Ang isang magandang pananaw na dapat na naisip din natin bilang mga mananampalataya, whether babae tayo o lalaki tayo, na ang ating katawan ay binili na ni Jesus Christ. At dahil binili na tayo, ang sabi ng Bible, hindi na tayo nagmamay-ari. No? Kung hindi na tayo nagmamay-ari, at ang Diyos na, dapat ang glory ng Lord ang nare-reveal sa ating katawan. Kaya may kanta dati, di ba? Let the Lord be glorified in my eyes, let the Lord be glorified in my mouth, let the Lord be glorified in my body. Gano'n. Sabi ng 2 Timothy chapter 2 verse 22, flee also youthful lust, but follow righteousness, faith, charity, peace with them that call on the Lord out of a pure heart. Bakit sinabi ni Paul kay Timothy na flee youthful lust? Kasi si Timothy nung time na yun, mga around 30 years old siya. Bata pa siya talaga. Pero si Timothy, sabi nga noon, leader siya na parang kinukonsider siya magpastor o pastor ng Efeso. Kaya yung salitang youthful lust, inano ni Paul sa kanya kasi sa edad niya, mas malakas ang tukso sa edad ni Timothy. Kaya yung mga single dito na nasa edad na paano, yung sabihin na natin between 18 to 25, mga ganun. No? Hanggang sabihin na natin, yung single life nila, mas maano sa tukso yun, sa immorality. Diba? Kaya, ang sabi ni Paul kay Timothy, you have to flee. Yung salitang flee ay run away. Lumayo ka sa tukso. Diba? Yun ang sabi ni Paul kay Timothy. Lumayo ka sa tukso. Tumakbo ka. Flee. Youthful lust. Basahin natin itong 1 Corinthians 6, 9 to 10. Yan. Nakatin muna tayo. 1 Corinthians 6, 9 to 10. Yan. Sige. Tatapos na tayo. 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 10. For do you not know the wrongdoers will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither is the sex equality immoral, nor idolaters,